Hello po. Inyo, bakit parang ang tagal mo? Ipinagtimpla ko pa kasi neto si Lolo Mars. Sabi po kasi ni Kuya Max, magugustuhan mo daw tong... Turmeric. Okay, alam mo na yun eh. Yan. Luyang dilaw. Gusto ko rin yan. Ay, Gumaling po kayo. Ay, nako. Itong mga batang to. Babait talaga ng aking mga apo. Alam nyo, wala naman talaga akong sakit. Mabigat lang talaga ang pakiramdam ko. Sapagkat nakikita ko mga nangyayari kay Jessie at kay Kisses. Dinamayan ko si Lolo Mars. Alam kong talagang mabigat ang kanyang bitbit. Walang salita. Niyakap na lang namin siya ni Kring Kring para mas gumaan ang kanyang nararamdaman. Okay na ako. Gusto ko lang kong pasalamatan kayong dalawa. Dahil pinantayan niyo ako. Walang anuman po, Lolo Mars. Ay, nako. Nalulungkot pa rin ako pag naisip ko na hanggang ngayon patuloy pa sila nag-aaway na dalawa. Sigurado ako nalulungkot si Kuya sa langit kapag nakikita niyang ganyan na nangyayari. Ay, Kuya ka po. Anong sadya mo, Brother Mars? Okay ka lang? Father, napakinipan ko po kasi ulit yung kuya ko. Medyo hindi po maganda. Humingi po siya ng tulong sa akin pero hindi ko po alam kung anong klaseng tulong. At sabi nila, ang mga panaginip daw ay parang pahiwatig. Ano pong pahiwatig? Kung napanaginipan mo ang kuya mo na hindi maganda, baka kailangan mo siyang kausapin at kamustahin. Marcelo, ipagdasal mo ng maigi ang kuya mo na walang mangyari sa kanya. Pero Father, paano po kung pangitain niya yun? Paano po kung may masama po talagang nangyari sa kanya? Mars, alam ko naman na hindi pa buo ang loob mo na ang pagpapare talaga ang calling mo. Kaya kung talagang nag-aalala ka para sa kuya mo, mas mabuti pa ang pasiguro kung lumabas ka na muna ng seminaryo. Pero hindi po ba mag-gaal sa akin ng Diyos kapag gagawin ko po yun? Alam mo, Brother Mars, hindi naman natin kailangan maging pare para gawin ang kalooban niya. Kahit bilang ordinaryong tao, pwede nating bigyan ng kapurihan ang Diyos. Sigurado ako mas mainam pa para sa Kanya na umalis na kesa ipagpatuloy mo ang pagpapare ng labag sa iyong kalooban. Kuya. Sorry. Ngayon ko lang nalaman. Sorry din, Marcelo. Alam mo, ayokong gambalain ka sa iyong bokasyon. Kuya, kapatid kita. Sana man lang sinabi mo sa akin. Mars, sa tingin ko hindi na rin naman ako tatagal eh. Kumalat na yung mga cancer sa buong katawan ko. Wala na. Hindi. Baka may paraan pa. Baka gumaling ka pa, kuya. Kaya sana,
ikaw nang bahala sa mga anak ko. Ha? Sila Hershey at saka si Kisses. Bago ako mawala, Kuya, huwag mong sasabihin yan. kailangan ko maging handa sa kahit anumang pwedeng mangyari, Mars. Kailangan makasiguro ako bago ako mawala. Nakikiusap ako. Ikaw lang ang pwede ko pagkatiwalaan tungkol sa kanila simula nung namatay yung nanay nila. Pangako. Pangako ko, Kuya. Kaalagaan ko sila. Pero kailangan ayusin ko buhay ko, ayusin ko buhay ni Hershey, ayusin ko buhay ni Kisses. Sapagkat mula nung nawala, ang tatay nila, sila ang naging responsibilidad ko. Hershey, Kisses. Ano po mangyayari kay tatay? Gagaling po ba siya? Hershey, Kisses. Tapangan niyo ang mga loob niyo. Natatakot po kami. Paano kung wala na si tatay? Sino mag-aalaga sa amin? Ano pong mangyayari sa amin ng kapatid ko? Hindi na kayo naiba sa akin. Para ko na rin kayong mga anak. Ako ang magiging tatay, Mars yun. Ha? At patuloy kong kinupkop, inaruga, at tinuring ko silang dalawa na para ko ng anak. Pasensya na po, Father Anselmo. Pero wala na pong mag-aalaga sa mga anak ng kapatid ko. Kailangan na po nila ako. Naiintindihan ko, Marcelo. May kanya-kanya tayong landas sa buhay. Maiintindihan naman po siguro ng Diyos. Brother Marcelo, ang Diyos natin ay Diyos na mapagpatawad, mapagmahal, at mapag-aruga. May dahilan ng Diyos kung bakit nilalagay niya tayo sa mga sitwasyon na nararanasan natin. Hindi naman tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maging pare. Pwede naman tayong magsilbi sa Kanya na parang isang normal na tao. Maraming salamat, Father.